Saan mo gustong pumunta para sa honeymoon natin? Kailangan ba talaga nating umalis? Di ba nga nag-usap na tayo sa Pasko na lang tayo aalis ng bansa? Alam ko naman, pero... Chang? Ha? Nasaan? Chang, anong ginagawa niyo rito sa labas? Lee! Bakit may dalang itak ang tiyahin mo? Chang, bakit po? Clyde, si Chang tumakbo! Habulin natin! Chang Leia! Teka lang po! Minsan ba naisip niyo kung anong pakiramdam ng mga taong may amnesia? Siguro napakahirap sa parte nila kasi hindi nila maalala kung sino sila. Yan ang nangyari sa tiyahin ko. Hindi ko alam ang buong kwento kung paano at bakit siya nagkaroon ng amnesia. Ang sabi lang sa akin ng mama ko nung nabubuhay pa ito nadisgrasya daw si Chang Rhea kaya nagka-amnesia. Di ko naman alam na may mas malalim pa palang dahilan kung bakit siya nadisgrasya at nagka-amnesia. Kayo, anong gagawin niyo kung ang taong makapagliligtas sa inyo sa panganib ay hindi alam ang kanyang pagkatao at kung ano ang kaya niyang gawin? I-comment niyo po ang inyong mga sagot at magbabasa ako. Kung nais niyo malaman kung ano nangyari sa aking tiyahin at kung paano kami nakipagsapalaran sa mga nilalang na dahilan ng kanyang pagkalimot, pakinggan niyo ang kwentong ito hanggang dulo. Dear Aswan Diaries and Madam Venus, itago niyo na lang ako sa pangalang Lyra. Isa akong nurse. Taga-probinsya talaga ang pamilya namin, pero nang magtanan sina mama at papa, sa Maynila na sila na malagi at hindi na bumalik ng probinsya. Ayaw kasi ng lola ko noon kay papa kaya hindi na rin sila nagpakita pa sa probinsya. Wala akong kakilala sa mga kamag-anak namin maliban sa tiyahin ko at isang pinsan na nakapag-abroad. Silang dalawa lang naman kasi ang dumalaw sa amin noon sa Maynila. Maagang namatay sina mama at papa dahil sa isang aksidente. Kaya ang naging kasama ko na lang ay si Chang Rhea, ang tiyahin kong may amnesia. Bata pa lang ako, nasa poder na siya ni mama pero hindi ko talaga alam kung bakit siya nagka-amnesia. Bukod doon, minsan sinusumpong din siya at bigla-bigla na lang nagwawala. Ang sabi ni mama, epekto rin daw ng trauma. Sa totoo lang, gusto ko rin talagang malaman kung ano bang nangyari kay Chang. Kaso, hindi ko rin naman siya matanong ng diretsyo kasi wala nga rin siyang maalala. Hindi rin kasi nagkukwento si mama nung nabubuhay pa, kaya naman nung nagkaroon ng pagkakataong makabalik kami sa probinsya nila mama at Chang, umuwi kami. Sa totoo lang, nagbabakasakali din ako makaalala si Chang pag ibinalik ko siya sa kanalakihan niyang lugar. Pero sa halip na ang pagaling ni Chang ang naging resulta sa pagbabalik niya, ibang lihim ang nalaman ko. Muntik pa kaming mapahamak dahil sa lihim na yun. Bago natin ipagpatuloy ang kwento ko, nais lang po namin makiusap sa inyong mga listeners. Maraming naglalabas ng bagong channel ang nangunguha o nagnanakaw ng ating mga content. Sana po'y tulungan niyo kaming i-report ang mga ito. Upo nating tangkiligin ang mga channel na nangunguha ng mga pinaghirapan ng iba. Sa mga legit na channels lang po tayong makinig. Maraming salamat po. At sa pagpapatuloy ng ating kwento. Grabe ang bilis tumakbo ni Chang! Hindi ko rin alam kung saan niya nahugot ang lakas at bilis niyang tumakbo. Saan ba kasi siya papunta? At saka paano siya nakahanap ng itak sa bahay niyo? Hindi ko rin alam, Clyde, okay? Naguguluhan din ako. Uminom ka muna ng tubig. Huwag ka mag-alala. Titingnan ko lang ang kusina kung may mga natutulis pang bagay doon. Ilalayo ko na rin ang mga kutsilyo niyo. Ilagay ko na lang sa cabinet, ha? Ikaw na lang magsabi kay Chang. Pang-ilan na yun ngayong buwan. Ano pang sabi ng doktor niya? Ayos naman siya nung unang session niya. Sa susunod na buwan pa kami babalik kasi nasa ibang bansa ang doktor niya. Gusto mo bang lumipat ng ibang doktor? May kakilala ako. Sasabihin ko kay mama. Kahit hindi na. Okay naman siya sa doktor niya ngayon. Sigurado ka? Oo. Nahihiya na rin ako sa mama mo Ano ka ba naman? Para ka ng anak ni mama at papa. Hindi. Ayoko. May bisita ka ba? Wala. Kailan pa ako tumanggap ng bisita tuwing day off ko? Ito na nga lang ang pahinga ko Mukhang may hindi ka inaasahang bisita. Teka, ako na magbubukas.
Clyde? Sino yan? Tay, pinsan mo daw. Ha? Sinong pinsan? Dayan, kauuwi lang galing Amerika. Talaga? Dayan? Kumusta ka na, Lai? Teka, kailan ka pa nakauwi? At saka anong ginagawa mo rito? Mahabang kwento. Pero nandito ako para ayain kang umuwi ng probinsya. Ha? Teka, bakit? Patay na si Lola, Lai. Isa yun sa dahilan kaya ako umuwi. Bili lang ako ng pagkain sa labas. May gusto ba kayo? Wala naman. Salamat. Yung sa akin naman, yung palagi kong binibili. Sige. Grabe. Ilang taon na rin tayo hindi nagkita, no? Ang dami na nangyari sa'yo. Sa'yo din naman. Oo nga. Nakakalungkot lang na ang dahilan ng pag-uwi ko ay ang pagkamatay ni Lola. Kailan mo pa nalaman? Noong isang araw. Sakto lang, may balak din naman talaga ako umuwi kasi gusto kong kumustahin si Mama. Nag-aalala kasi ako eh. Ha? Bakit? May nangyari ba? Ewan ko, Lai. Pero kasi ilang buwan na siyang hindi kumukontak sa akin. Kumontak lang ng isang araw tapos masamang balita pang dala. Hindi naman kayo nag-aaway ni Chang Rona. Hindi Ang ayos-ayos naman namin. Tapos isang araw bigla na lang siya hindi na tumawag. Pag akong tumatawag hindi naman sinasagot. Kaya nag-aalala na ako eh. Ano ka ba? Baka may dahilan. Huwag ka na munang mag-isip ng kung ano-ano. Pasensya na, hindi ko lang mapigilan. O paano? Sama ba kayo ni Chang Rhea? Hindi ko sigurado. Alam mo namang magkagilit ang nanay mo at si Chang. Alam mo, hanggang ngayon, hindi ko pa rin talaga alam ang dahilan ng pag-aaway nilang tatlo. Ikaw, alam mo ba? Mas lalong hindi, no? Ang tagal ko nang wala sa Pilipinas. Tapos hindi pa makwento si Mama sa akin. Ayaw na ayaw yung pinag-uusapan kayo ni Natchang eh. Yung mga pagdalaw-dalaw ko nga sa inyo nun dito, patago pa, di ba? Sa bagay. Pero nakapagtataka lang talaga eh. Baka oras na rin para magkausap sila ng Mama at Chang. Mali mo naman, di ba? Baka yung pa maging dahilan para makaalala si Chang. Tingin mo makakatulong. Hindi ako sigurado, pero wala namang mawawala kung susubukan. Napaisip ako sa sinabi ng pinsan ko ng oras na yon, Madam Venus. May punto naman siya. Baka nga makatulong kay Chang kung ibalik namin siya sa kinalakihan niya. Kinabukasan noon ang biyahe ni Dayan, kaya kinailangan ko magdesisyon ng gabing yun. Sa huli, napagdesisyonan kong umuwi kami kasama ni Dayan. Kinabukasan noon ay hindi pa sumisikat ang araw, gumising na kami ni Dayan at Clyde para maghanda. Nakapagdesisyon kaming hapon na lang umalis kasi sasabihan pa nga namin kay Chang. Sigurado ka dito, Lai? Oo, sigurado ako. Pakiayos nilang itong mga dadali natin, please. Paano mo sasabihin kay Chang Rhea? Ako nang bahala dun. Insan, saan ang CR nyo? Dun sa pintong yon. Salamat. Lyra, bakit ang aga niyo namang nagising? Chang, gising na po pala kayo. Magandang umaga po. Anong meron? Bakit may mga bag dito? Chang, may gusto po sana akong sabihin sa inyo. Ano? Teka, may nangyari ba kagabi? Sinumpong na naman ba ako? Chang, ayos na po yun. Ay, Diyos ko, ano na naman ginawa ko? Katulad lang po ng dati. Nagigising kayo tapos lumalabas. Pasensya ka na, Lyra. Chang, wala po yun. Wala po kayong dapat ihingi ng pasensya, okay? Ayos na yun. Ano bang sasabihin mo? Chang, uuwi po tayo ng probinsya ngayon. Bakit? Kasi po, patay na po si Lola. Ang nanay niyo. Nanay ko? Opo, wala na po siya.
Naaalala niyo po ba siya? Hindi ko alam. Patay na siya? Opo. Kaya po tayo uuwi ng probinsya ngayon. Pasensya na po kayo kung biglaan, ha? Hindi ko na rin kayo ginising kagabi kasi ang sarap na ng tulog niyo. Kasabay po natin si Dayan, yung pamangkin yung galing Amerika. Umuwi po siya ngayon. Si Dayan? Chang, gising na po pala kayo. Ako nga po ito. Dayan, ang tagal mo nang hindi nagpapakita dito. Si Chang talaga. Siyempre, ngayon lang ako nakauwi. Namiss ko kayo. Kumusta na? Eto, hindi pa rin makaalala. Nagigising pa rin sa gabi at naglalakad mag-isa. Chang, huwag kayong mag-alala. Magkakaalala din kayo. Sana nga. Sabi ni Lyra, patay na raw si nanay? Naalala niyo na po siya? Hindi. Pero alam ko may nanay kami. Hindi lang kami magkasundo. Yun ang sabi ng Mama Leia mo. Tama po. Ni isa pa po kayong kapatid. Si Mama Rona. Oo, sinabi nga ni Leia. Chang, gusto namin umuwi ng probinsya para makiramay. Sa tingin ko, oras na rin para magkita kayo ni Chang Rona. Kayo na lang dalawa ngayon ang natitira eh. At saka isa pa, baka makatulong ito sa inyong makaalala ulit. Tingin mo makakatulong yon, Lai? Hindi ko po masisigurado pero baka makatulong. May iilan na akong pasyenteng nakasalamuhan na nakatulad ng sitwasyon nyo. At isa sa nakatulong sa kanila ay ang pagpunta sa mga lugar na nakalimutan nila. Wala naman siguro mawawala, Chang. Pero sabi noon ni Leia, wag na akong babalik doon. Chang, wala na ho si Chang Leia. Tsaka isa pa nasabi niya lang yun kasi magkagalit pa rin sila ni na Lola at Mama. Oo nga po. At saka, minsan hindi ko po nakilala si Lola at pati na si Chang Rona. Ayaw niyo po bang magkaayos kayo ng natitira niyong kapatid? Pag-isipan niyo po, Chang. Pero hindi po kita pipilitin kung ayaw mo. Kung hindi po kayo sasama, ako na lang pong sasama kay Dayan. Ilang saglit na nag-isip si Chang nang tanungin ko. Akala ko nga ng mga oras na yun hindi siya uuwi, pero makalipas ang isang oras ng pag-iisip, nagdesisyon din siyang sumama. Kita ko ang pagdadalawang isip sa mukha ni Chang ng mga oras na yun. Pero kahit na ganun tumuloy pa rin siya. Bandang mga alauna ng hapon kami umalis ng bahay at pumunta ng terminal. Dahil hindi pa nga ako nakakapunta sa probinsya ni Mama, di ko inakalang ganun pala to kalayo at halos 5 oras ang biyahe pag galing Maynila. Padilim na nang bumaba kami ng bus. Tapos kinailangan pa naming sumakay ng tricycle papasok ng lugar kasi nasa looban nito. May mga bahay naman sa paligid na medyo makitid at lubak-lubak na daan, pero igilan lang din ang mga yun. Halos lahat ng mga bahay ay gawa sa kahoy. Mukhang wala din kuryente ang buong lugar kasi nakagasera ang mga bahay na nadaanan namin. Mga kalahating oras din siguro bago tuluyang huminto ang sinasakyan naming tricycle. Nasa harapan nito ng isang medyo malaking bahay na gawa sa semento. Yung bahay na yun lang ang gawa sa semento sa lugar na yun. Eto na ba yung bahay niyo? Oh, ito yun. Hindi pa naman ako umyanin. Pero parang ang daming nagbago. Anong ibig mo sabihin? Hindi naman ganitong bahay nung umalis ako eh. Baka pinagawa nila. Baka. Pero bakit parang walang tao? Nasa loob siguro yung lamay. Ay, kumatok na muna tayo. Chang, ayos ka lang po? Parang tulala po kayo dyan. May naaalala po ba kayo sa bahay na to? Wala. Parang may nakatingin lang sa atin. Po? Nasaan? Hindi ko rin alam. Wala naman po eh. Tao po! Tao po! Ma? Ma, si Dayan po ito! Nandyan po ba kayo sa loob? Ma! Diyan, ano ka ba naman? Huwag mong gibain yung pinto at baka...
Dayan! Diyos ko! Alala ako sa inyo! Bakit hindi na kayo sumasagot sa mga tawag ko, ha? Bakit hindi na rin kayo tumatawag? Sino ang mga ito? Rhea? Magandang gabi. Ikaw si Rona? Ikaw ang ate ko? Hindi ka na pala talaga gumaling. Magandang gabi po, Chang Rona. Ako po si Lyra. Kaano-ano ka namin? Ako po ang anak ni Leia. Ikaw? Ma, pasok na po muna tayo. Medyo pagod po kasi kami sa biyahe. Hindi na nakapagsalita si Chang Rona nang itulak siya papasok ni Dayan sa loob ng bahay. Sumunod din agad kami kahit na hindi naman kami pinapasok. Pagdating sa loob, sobrang tahimik at walang tao. Inilibot ko ang tingin ko at halos wala ring mga gamit doon maliban sa isang mahabang kahoy na upuan. 2 palapag ang bahay. Pinaupo muna kami ni Dayan doon sa upuan bago niya sinundan ng mama niya sa pangalawang palapag. Pagkaupo namin, agad kong napansin na parang hindi mapakali si Chang at napahawak pa siya sa ulo niya. Agad ko siyang dinaluhan. Chang, ayos lang po ba kayo? Iba ang pakiramdam ko sa lugar na to. Ano pang ibig niyo sabihin? May hindi tama sa lugar na to. Ha? Anong... Lai, magpahinga na kayo. Daradalhin ko kayo sa kwarto niyo sa taas. Bukas na lang tayo mag-usap ni na mama. Sige. Chang, tara na po. Kailangan mo na rin magpahinga eh. Inalalayan namin ni Clyde si Chang. Tumingin lang siya sa akin ng makahulugan. Kuminga ako ng malalim at tinapik ang likod niya. Dinala kami ni Dayan sa kwarto sa itaas na malapit sa hagdan. Iniwan na rin agad kami ni Dayan. Inayos ni Clyde ang mga gamit namin sa gilid ng sahig habang ako naman ay pinapainom si Chang Rhea ng gamot niya. Nakatitig lang siya sa kawalan at baka sa mukha niya na meron siyang iniisip. Chang, ano pong iniisip niyo? Kailan tayo uuwi? Kararating lang po natin. May kakaiba akong nararamdaman sa lugar na to. Bakit po? May naaalala kayo? Wala. Pero parang nanggaling na ako dito. Siyempre po. Dito po kayo lumaki. Dito po kayo nakatira noon. Kaya siguro, ganyan ang nararamdaman niyo. Talaga? Opo. Sige na po. Magpahinga na po tayo. Dala ng pagod ay nakatulog din agad kami ng gabing yun. Para bandang mga hating gabi yata ay nagising ako dahil may kaluskos akong narinig sa bubong. Kunot noong napabangon ako. Umalis ako ng kama at tinignan ng mga kasama ko pero tulog na tulog naman si Chang at si Clyde naman umihilik pa sa sahig. Dahan-dahan akong lumabas ng kwarto. Nawala ang mga kaluskos pero bumaba pa rin ako dahil naaninig kong parang bukas ang ilaw sa sala. Pagkababa ko, naabutan ko si Chang Rona na nakatitig sa kawalan habang nakatayo sa gitna ng sala. Naramdaman niya ang presensya ko kaya agad siyang lumingon na ikinagulat ko. Bakit gising ka pa? Pasensya na po. May narinig kasi akong kaluskos sa labas, kaya tiningnan ko lang. Mga daga lang yon. Bumalik ka na sa taas. Pwede po bang magtanong? Hindi ba sinabi sa'yo ng anak ko na bukas na tayo mag-uusap? Pasensya na po. Sige po, una na ako. Ang sungit niya naman. Ganun ba talaga siya kamaldita? Lai? Saan ka galing? Ha? Sa labas lang. May tinignan lang ako. Tulog ka na ulit. Anong oras pa, oh? Nakita kong nagtalokbong ng kumot si Clyde. Uminga ako na malalim at bumalik na rin sa kanahihigaan ko. Inila ko ang kumot papunta sa dibdib ko at saka tumingala sa kisame. At pinilit ang sarili kong matulog. Buti na lang at nakatulog din naman ako ulit. Kinabukasan huli na akong nagising.
Wala na sa tabi ko si Chang at nasa may bintana naman si Clyde at para may tinitingnan sa labas. Kinusot ko ang mga mata ko at saka bumangon. Umikab pa ako nang lumapit ako sa kanya. Kanina ka ba gising? Nasaan si Chang? Oh, buti naman at gising ka na. Matagal ka bang nakatulog kagabi? Medyo. Lumabas na si Chang? Oo, sinama muna ni Dayan. Hindi na ako sumama para hintayin ka. Gutom ka na ba? Tara na sa baba. Sige, teka lang. Maghihilamos lang muna ako. Hintayin kita sa labas. Taon na lumabas si Clyde. Ako naman ay kinuha ang tuwalya at sabon ko bago sumunod. Nasa gilid lang naman ang kwarto namin ng banyo kaya dumiretso na ako doon at mabilis na nagkilamos. Pagkatapos sila lumabas din agad ako at sabay kaming bomba ni Clyde. Nagtaka pa ako dahil wala namang tao doon sa ibaba. May mga nakahanda sa lamesa sa may kusina pero wala ring tao doon. Lumabas kami ni Clyde at doon namin nakita si Chang Rhea kasama si Dayan. Nagdidilig si Dayan habang si Chang naman ay nakatayo lang sa gilid niya at nakatanaw sa malayo. Kumunot ang noo ko at tiningnan din ang tinitingnan niya. Napakurap pa ako nang makitang si Chang Rona at ang kasama nitong lalaki ang tinitingnan niya. May mga kausap sila tapos may nakita din akong parang kabaong na dala ng dalawang parang tao. Yun na kaya si Lola? Baka. Pero Nay, wala naman ako nakitang parang sa lamay. Saan ba nila buburol ang lola mo? Hindi ko rin alam, okay? Punta na lang natin si Chang at Dayan. Dayan? Chang! Oy, Lai! Buti naman gising ka na. Ang sarap ng tulog mo kanina. Sinubukan ka namin gisingin pero hindi ka talaga magising. Pasensya naman. Ang tagal kong nakatulog ulit kagabi eh. Nagising ka? Oo, mga hating gabi yata yun. Chang? Chang, okay ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Titig na titig ka kasi kina Chang Ronnie. Baka dahil pamilyar si mama sa kanya. Sabagay. Ano na? Hindi pa ba tayo kakain? May pagkain naman dun sa mesa, Dayan. Ay, oo nga. Sandali lang. At gusto ko sana kasi sabay tayo ni na mama. Pero mukhang busy pa sila eh. Dayan, ngayon pa lang pala inuwi si Lola? Natagalan daw si Embalsamado. Saan daw ibuburol si Lola? Sa likod ng bahay. Mukhang aayusin pa nilang lugar. Bakit sa likod? Malay ko. Doon daw malaki yung espasyo eh. Dayan, kumain na ba kayo? Chang, magandang umaga po. Mauna na lang kayong kumain doon. Paano kayo, ma? Rona, ito na bang anak mo? At sino naman itong dalagang to? Ma? Sino yan? Siya si Kanor, ang bago kong kinakasama. Ito si Dayan, anak ko. Yan naman si Lyra, anak ng bunso namin. Magandang umaga po. Magandang umaga rin. At ito na ba si... Oo, ang pangalawa namin, si Rhea. Nakita ulit tayo. Maganda ka pa rin hanggang ngayon. Hindi kumupas ang iyong ganda. Wala akong matandaan. Naku, huwag kang mag-alala. Wala yon. Ang tagal na rin naman kasi noong huli nating pagkikita. Pasensya na po. Wala po kasing naaalala si Chang. Nabanggit nga ni Rona sa akin. Sayang naman. Ma, sino ba to? Kamag-anak ba natin to? Dayan, ito si Kanor, kinakasama ko. Ano? Rona, nandito na ang ibang tutulong sa pag-aayos ng burol. Mga iha,
Maiwan muna namin kayo, ha? Dayan, mauna na kayong kumain sa loob. Aasikasuhin lang namin ito. Kailangan niyo po ba ng tulong? Hindi. Kaya na ng mga tauhan ni Kanor yan. Sige na, pumasok na kayo. Hindi na kami nagtanong at pumasok na rin. Tiningnan ko si Tiang Rhea na hindi pa rin mapakali at panig pa rin ang tingin kina Tiang Rona at mga kasama nito. Tahimik lang kaming apat habang kumakain. Naalala na rin namin mula sa nakabukas na pintuan ng kusina na hinahanda nila ang likod ng bahay para sa burol. Marami nagtulong-tulong para maayos ang burol ni Lola. Ilang saglit pa ay nakapwesto na ang mga kabaong doon at may tent na rin. Hindi nagagahan si Tiang Rona. Sobrang abala kasi niya sa pag-aasikaso ng burol tapos may kung sino-sino pa siyang mga kausap sa labas. Nang matapos kaming mag-agahan, tumambay muna kami ni Diana at Tiang Rhea sa sala habang si Clyde ay lumalabas para mag-jogging at maghanap na rin daw ng pwedeng makainan. Sa totoo lang kasi, hindi kami nabusog sa agahan namin. Paano? Walang kalasa-lasang pagkain hinda nila. Kaya ayun si Clyde, naghahanap na lang din ng pagkain. Chang, napansin ko pong parang kanina pa kayo nakatingin kina Tiang Rona. Bakit po? Wala. Parang kilala ko ang mga kasama niya. Baka nga kilala mo na sila noon, Chang. Di mo lang matandaan. Tama. Mukhang kilala ka nga nung Kanor. Imposible. Di ko naman kilala yun noon eh. Hindi nga nabanggit ni Mama sa mga tawag niya noon na may bago siyang nobyo. Baka magkakilala na sila noon. Pero ngayon lang sila nagmamag-nobyo. Ikaw naman, ang dami kayong pwedeng dahilan. Ewan, inis ako eh. Para may pagkamahangin pa naman ang lalaking yun. Ano ka ba? Kung saan masayang mama mo, dapat doon ka rin. Di ba nga, matagal na rin naman kayong iniwan ng papa mo. Oh, anong problema kung may bago siya ngayon, di ba? Ewan ko rin. Siguro nagsiselos lang ako kasi parang mas inaasikaso niya pang lalaking niya sa akin. Alam mo ba, hindi nga ako kinumusta kagabi. Wala man lang paliwanag kung bakit bigla na lang siya hindi nagparamdam sa akin. Kakainis. Tapos alam mo yun, parang hindi na siya si Mama, iba na siya. Iba? Anong ibig mong sabihin? Gusto niyo bang makita si Inay? Tiyan, nakakagulat naman po kayo. Sige po. Tinipid ng umiti ako kay Tiang. Tinitigan niya ang maman ako, tapos ito malikod na rin siya. Nagkatinginan kami ni Diane at nagkibit balikat lang siya sa akin. Si Tiang Rhea naman ay nakatiting lang sa kapatid niya. Tumikim ako at saka tumayo. Inaya ko na silang dalawang sumunod kay Tiang Rona papunta sa likod ng bahay. Wala pang mga tao doon. Tanging yung mga nagpapahinga pati si Mang Kanor na nasa gilid lang din ng kabaong. Bakit po pala nakasarang kabaong? Masyadong nakakaawang itsura ni Nanay kaya pinasara ko na lang. Ano bang kinamatay niya? Malubhang sakit. Anong sakit po? Hindi rin namin alam. Hindi matukoy ng mga albularyo dito. Hindi po ba kayo nagpa-doktor? Sandali. Maiwan ko na muna kayo. May mga kakausapin lang ako. Sige po ha. Okay po. Psst. Dayan, saan sila pupunta? Hindi ko alam. Yan ang sinasabi ko sa iyo eh. Para hindi na siya si Mama. Palagi siyang abala sa mga taong hindi ko naman kilala. Baka tungkol sa libing ni Lola ang pinagkakaabalahan nila. Ewan ko. Oh, nasaan ang mga tao? Ang bilis mo namang nakabalik. Nakakatakot eh. Baka maligaw ako. Alam mo, Lai, parang wala namang mga tao dun sa mga bahay na nadaanan natin. Wala akong nakitang mga tao sa labas. Maliban dyan sa mga kasama ng tiyahin mo. Tsaka, wala rin akong nakitang mga nagtitinda. Hindi tuloy ako nakabili ng pagkain. Baka nasa bukid o kaya pumasok na sa trabaho. Hindi pala uso dito ang mga maliliit na sari-sari store, no? Ang layo pala ng bibilan nila kung sakali. Ewan ko lang. Baka meron naman pero sa malayo na. Hindi na ako lumayo eh. Teka, hindi ba bubuksan tong kabaong?
Sinadya raw yan kasi nakakaawa daw ang itsura ni Lola. Dayan, nung tumawag ba si Tiyang Rona sa'yo? Sinabi niya bang malubang sakit ang ikinamatay ni Lola? Hindi rin eh. Ang sinabi niya lang sa akin, wala na si Lola. Yun lang talaga. Teka, tayo lang ba talaga dito? Wala bang ibang dadalaw sa lola ninyo? Baka mamaya pa. Oo nga, imposibleng walang dadalaw. Sabi ni Mama, marami siyang kaibigan. At sa pagkakaalala ko, mahal na mahal ng mga kapitbahay nila rito. Kaya nakakapagtaka din na wala man na bumisita. Buti sana kung may nakakausap tayong kamag-anak dito, di ba? Para naman... Teka, nasan si Tiyang Rhea? Ha? Di ba katabi mo? Teka, puntahan ko sa loob. Baka bumalik siya doon. Ay, paano naman makikipagbati si Tiyang Rhea kay Mama? Kung ganitong parang wala naman siyang pakialam na nandito tayo. Malay mo naman, mamaya, makakapag-usap din tayo. Alam mo, palagi mo lang pinagtatanggol si Mama. Ano ka ba? Ayoko lang napangunahan si Tiyang Rona. Siguradong nagluluksa din yan. Baka kaya pakiramdam mo iba na siya kasi nagluluksa siya at nasasaktan. Kung ikaw na umalis dito ng mahabang panahon nagluluksa sa pagkamatay ni Lola, paano pa kaya si Tiyang Rona, di ba? Siya ang kasama nito hanggang sa namatay ito. Hindi natin alam kung anong sakit ang pinagdadaanan niya. Intindihin mo na lang. Okay. Diyos ko, para kang therapist eh. Gaga ka talaga. Lai, nandiyan na yata mga kamag-anak ninyo. Sila yata ang sinalubong ng mama mo, Dayan. Itong si Chareya, nakita ko doon sa may sala. Nakatitig sa mga bisita ninyo. Baka nakilala niya. Tiyang, mga kamag-anak ba natin ang dumating? Ha? Hindi ko alam. Tiyang, ayos lang po kayo? Masakit ang ulo ko. Ala, sandali. Oras na nga pala ng gamot ni Tiyang. Teka, samahan ko muna siya sa itaas para makapagpahinga na rin. Lai. Ako na lang. Nasaan bang gamot niya? Sigurado ka? Oo, parang gusto ko rin magpahinga eh. Bababa rin ako mamaya. Kayo na munang bahala dito. Ha? Sige, ikaw ang bahala. Nandiyan na sila. Ang babata pa pala ng mga kamag-anak ninyo. Narinig ko kanina, parang kaedad lang naman sila ni Tiyang Rhea. Pero tingnan mo, ang babata pa. Parang hindi tumanda. Hindi rin naman mukhang matanda si Tiyang Rhea, di ba? Baka nasa lahi talaga. Sa bagay. May gusto pa nga yun si Mang Henry kay Tiyang Rhea, di ba? Hoy, tumigil ka nga. Gago ka talaga. Pinagmasdan namin ni Clyde ang kasama ni Tiyang Rona. Hindi ko alam kung malalayo na silang mga kamag-anak o ano kasi di ko rin naman nakakausap. Gusto ko naman makipag-usap kaso iba ang tingin nila eh. Parang ayaw akong makausap. Kaya di na lang din ako nagpamilit at nanatili na lang sa tabi habang inoobserbahan ng mga tao. Si Tiyang Rona lang ang kinakausap nila. Tapos pakiramdam ko, ako ang pinag-uusapan kasi minsan napapatingin din sila sa akin. Napaayos na ako ng upo. Lai, kailan ba ililibing yung lola mo? Hindi ko rin alam eh. Ibig sabihin, magtatagal pa tayo dito? Pasensya ka na. Gusto mo na bang umuwi ng Maynila? Hindi naman sa ganun. Ewan ko, iba lang talagang nararamdaman ko sa lugar na to. Parang sa mga horror na pelikula. Ayan kasi, kapapanood mo ng mga horror na pelikula. Pero totoo naman ang nararamdaman ko, no? May kakaiba talaga sa lugar na to. Ayoko na magtagal dito. Huwag kang mag-alala. Pag nailibing na si Lola, aalis din naman agad tayo dito. Lyra, Tiyang, mga pinsan namin dito nagmababo. Nene, Anet, ito si Lyra, anak ni Leia. Pamangkin ko. magandang umaga po. Mabuti naman po't nakarating kayo. Mananatili sila dito hanggang libing. Limitado lang ang kwarto ng bahay kaya ibibigay ko na muna sa kanila ang kwartong tinutuluyan nyo ngayon. Doon na lang muna kayo sa kwarto ni Dayan. Ayos lang ba? Naku, wala pong problema, Tiyang. Salamat sa pag-unawa. Tiyang, matanong ko lang po,
Kailan po bang libing ni Lola? Sa susunod na kabilugan ng buwan. Sa susunod na linggo po, no? Oo, bakit? Matagal-tagal na po pala. Bakit? Kailangan nyo na bang umuwi? Naku, hindi naman po, Chang. Nagtanong lang po ako. Bakit po pala sa kabilugan ng buwan niyo ipapalibing si Lola? Iyon ang payo ng mga manggagamot dito sa amin. At may hinihintay din kami. Mga kamag-anak din po natin? Okay po. Sige po, ayusin lang po muna namin ang mga gamit namin para makapagpahinga na rin sila. Clyde, tara na. Salamat. Ako lang ba o talagang nakakatakot ang tiyangruna mo? Ha? Ay bakit ka naman natatakot kay Chang Rona? Kakaiba lang talagang aura ng tiyahin mo yan eh. Ay naku, ewan ko sa'yo. Tara na nga. Ayusin na natin ang mga gamit. Tulog si Chang Rhea nang abutan namin sa kwarto. Nandun din si Dayan kaya sinabi na lang namin sa kanya ang gusto ng nanay niya. Tinulungan niya kami magligpit ng gamit. Tapos ginising namin si Chang para makalipat ng kwarto. Pagkatapos naming mag-ayos ay bumaba ulit kaming tatlo at doon na sa labas tumambay. Akala ko rin kasi na mga oras na yun ay makakausap ko yung mga kamag-anak namin. Kaya lang pagbaba naman namin wala na sila. Bakit naman nila iniwan to ng walang bantay? Di ba nila alam na hindi pwedeng iwan ng patay na walang bantay? Tsaka parang di ko sila nakitang lumabas ah. Baka kanina pa umalis. Pero kahit na, hindi pa rin nila dapat iniwan ng patay na walang bantay. Ano ba naman yan? O ngayon, ramdam mo ng inis ko ha. Ewan ko na lang talaga dyan kay mama eh. Parang nawala na rin sa sarili. Agpasensyahan mo na ang mama mo, Dayan. Mang Kanor, nakakagulat naman po kayo. Oo nga po. Aatikihin kami sa inyo eh. Bigla na lang kayong sumusulpot. Pasensya na kayo mga bata. Hindi ko naman sinasadya. Nasaan sina mama at ang iba pang tao? May pinuntahan lang sila, iya. At walang naiwan dito? Akong naiwan para magbantay. Hindi niyo lang siguro ako napansin kasi nagbanyo ako. Kaya po pala, salamat po. Kumusta naman si Rhea? Hindi ko na yata nakitang bumaba ulit. Nagpapahinga pa po eh. Kakainom lang po kasi ng gamot. Ganun ba? Kawawa naman talaga ang isang yun. Hindi pa rin niya maalala kung anong nakaraan niya hanggang ngayon. Hindi naman po ako nawawala ng pag-asa na maalala niya rin ang mga nakaraan niya. Sana nga, iya. Si Chang! Kumaripas ako ng takbo papasok ng bahay at paakit ng kwarto ni Dayan. Pagbukas ko ng pinto ay nakaupo si Chang Rhea sa kama. Hawak ang ulo niya at namimilipit sa sakit. Agad akong dumalo sa kanya. Naramdaman kong sumunod din naman sina Dayan at Clyde. Mabilis na inabot ni Clyde sa akin ang tubig at gamot ni Chang Rhea habang hawak ko pa rin siya. Shh! Nandito na ako, Chang. Anong masakit? Saan? Ang ulo ko parang binibiyak. Diyos ko! Laila! Ano gagawin natin? Lay, dalhin na lang natin siya sa malapit na ospital. Oo nga! Baka kung ano mayari sa kanya. Okay. Chang, dadalhin po namin kayo sa ospital, ha? Ang sakit! Clyde, patulong! Dali! Ako na bahala sa mga gamit. Binubuhat ni Clyde si Chang Rhea habang nakaalalay ako sa gilid at nakasunod naman si Dayan sa amin. Ako mang lalabas na kami ng kwarto nang biglang tumigil sa pagsigaw si Chang Rhea at pipigilin kami. Sandali. Chang, bakit po? Ayos na ako. Ibaba mo na ako, Clyde. Po? Pero Ibaba mo na ako.
nawala ng sakit. Chang, kahit na. Dadalhin pa rin po namin kayo sa ospital. Ngayon ko lang nagkaroon ng ganyang sakit sa ulo. Lyra, hindi na nga. Tsaka walang malapit na hospital dito. Paano nyo nalaman? May naaalala na po kayo? Ibaba mo muna ako, Clyde. Sige na, aayos na ako. Sigurado po kayo? Oo nga. Ay, kayo pong bahala. Clyde! Chang! Teka lang! Saan ka pupunta? Gusto ko lang lumanghap ng sariwang hangin. Nagkatinginan kami ni Diane at Clyde. Pareho nagtataka sa nangyari. Sa huli, sinundan ko na lang pababa si Chang habang binilig namin ni Diane ang mga gamit sa loob ng kwarto. Sumama sa akin si Clyde habang pababa. Naabutan namin si Chang Rhea na nakatayo sa may pintuan at nakatanong sa malayo. Nagkatinginan kami ni Clyde bago tuluyan lumapit sa kanya. Chang, ayos lang po ba kayo? Hindi na po ba masakit ang ulo nyo? Naalala ko ang bahay na to. Nakakaalala na po kayo? Hindi lahat. Pero naaalala ko ang bahay na to. Pati kung anong meron sa malapit. Alam kong walang hospital na malapit dito. Chang, mas mabuti siguro pumunta na lang tayo ng ospital. Ipa-check natin sa doktor ang bago mong naalala. Hindi na. Pagbalik na lang siguro natin ang Maynila. Baka mas makaalala pa ako dito. Naaalala niyo po ba ang Lola at ang Rona? May naaalala akong mga bahagya. Pero malabo sila. At walang mga mukha. Kaya hindi ko rin alam kung anong mga yun. Chang, ayos lang po yan. Huwag mo nang pilitin, hmm? Lai, umalis na pala yung si Mang Kanor. Ha? Wala na siya sa labas eh. Pero nandun si Dayan. Siya nang nagbabantay sa lola ninyo. Saan naman nagpunta yung si Mang Kanor? Akala ko ba siyang magbabantay? Ewan. Baka kasi nakita niya nandito na tayo kaya hindi na niya kinailangan manatili dito, di ba? Ay, naku, hayaan na nga. Teka, magtatanghali na. May mga pagkain naman siguro silang maluluto, no? Ako na lang ang magluluto. Hindi na po. Lyra, sige na. Hayaan mo na ako, okay? Ayoko matulog lang ng matulog. Sa tingin ko, mas makakaalala ko kung may ginagawa ako. Palay mo naman, diba? Sigurado po kayo? Oo naman. Alam mo, samahan mo na lang kaya ako. Hmm? Ah, sige po. Tulungan na lang po namin kayo. Tinulungan namin ni Clyde si Chang Rhea na maghalongkat ng pwede naming makain doon sa kusina. Si Diane ang nanatili sa likod ng bahay para magbantay sa kabaong. Kami lang ang tao sa bahay ng mga oras na yon. Hindi namin alam kung saan nagpunta ang mga tao. May mga nakita naman kaming mga pwedeng lutuin pero kulang-kulang naman at halos wala na rin talagang laman ang lalagyan nila ng pagkain. Mukhang di pa sila nakapamili. Paano yan? Itong hilaw na karne lang lulutuin natin? Yung walang mga gulay, bawang o sibuyas? Bumili na lang kaya tayo. Di ba nga wala akong nakitang tindahan kanina? Subukan pa rin natin. Alang-alamang magpapagutom na lang tayo kasi hindi tayo nakakakita ng tindahan, di ba? Oo, sige na. Maghahanap na lang ulit ako ng tindahan. Samahan na kita. Wag na. Mas mabilis pag ako lang mag-isa. Mag-iingat kayong tatlo dito. Puro pa naman kayo babae. Ikaw din, mag-iingat ka. Ang swerte mo dyan sa nobyo mo, Lyra. Oo nga po eh. Kahit tupakin ako, napaka maunawain niya. Siguro kung hindi niya kayang sakyan ng topa ko, baka naghiwalay na rin kami. At tanggap ka rin ng pamilya niya. Napakahalaga nun sa isang relasyon. Tama po kayo, Chang. Ang swerte ko natanggap ako ng mga magulang niya. Hindi namin maranasan yung naranasan nila mama at papa noon. Tama ka dyan. Pahirap pag magulang ang kailangan. Chang, yung mga nangyari kina mama at papa noon, naaalala mo po ba yun? O alam mo lang kasi kinuwento ni mama? Paano ka nga po napadpad sa amin noon? Sa totoo lang,
Malabo din sa alaala ko ang mga pangyayari. Pero alam kong may bunso akong kapatid na nagtanan at ako ang tumulong sa kanila. Talaga po? Hindi sinabi ni Mama sa akin na ikaw palang tumulong sa kanila. Hindi ko rin maalala ang detalye. Pero alam ko at ramdam kong si Mama mo ang pinaka-close ko. Kaya siguro kahit na nagka-amnesia ako, isa siya sa mga hindi ko nakalimutan. Kahit may iilang alaala na malabo. Sa mama at ate niyo po, wala kayong naalala? Wala eh. Mula sa kwento na lang ni Leia, ang mga alam ko sa kanila. Sayang at hindi niyo naabutan si Lola. Siguro mas makakatulong yun sa'yo, no? Sana din nag-uusap kayo ni Tiang Rona pero mukhang abala siya sa ibang mga bagay. Pamilyar yung mga kasama niya. Kamag-anak daw natin yun, Tiang. Talaga? Opo. Hindi ko lang po alam kung malayong kamag-anak na o ano ba. Ay, oo nga pala. Sabi mo po, di ba, may kakaiba kang nararamdaman sa lugar. Nararamdaman mo pa rin po ba yun ngayon? Oo naman. Ayoko lang magpadala. Uuwi rin naman tayo pagkatapos ng libing, di ba? Opo. Pero yun na nga po, Tiang. Hihintayin pa rin nilang kabilugan ng buwan para sa libing. Bakit? Yun daw ang sabi ng albularyo. Bakit sila kukonsulta sa albularyo? Hindi ko rin po alam eh. Baka pwede niyo pong kausapin, Tiang. Sige, susubukan ko. Kung ano-ano nang napag-usapan namin ni Tiang Rhea habang naghihintay kay Clyde. Pero lumipas na lang ang tanghalian hindi pa rin siya bumabalik. Nakabalik na nga lang din si Tiang Rona at ang mga kasama niya pero wala pa rin si Clyde. Sila na lang ang hindi nagdala ng pagkain namin. Hindi rin naman ako nakakain ng maayos kasi bukod sa pangit ang lasa, sobrang mag-alala na ako kay Clyde. Hanggang sa gumabi na at hindi pa rin talaga umuwi si Clyde. Mas lalo akong nag-alala. Hahanapin ko siya. Ano? Lay, naluloko ka na ba ha? Gabing-gabi na oh. At hindi mo kabisadong lugar. Ano ka ba naman? Hindi ko pwedeng pabayaan sa labas si Clyde. Magtatanghali pa lang nang umalis siya pero hanggang ngayon wala pa rin siya. Lyra, baka naman natagalan lang sa daan. Baka napalayo siya kaya hindi agad nakabalik. Huwag muna tayo mag-isip ng kung ano-ano. Tiyang hindi. Iba talagang nararamdaman ko eh. Lay, gusto man kitang suportahan sa gusto mong mangyari. Pero tama si Chang. Delikado na lumabas ngayon. Hayaan mo, kung hindi pa talaga siya uuwi, bukas sa bukas, sasamahan kitang hanapin Ano? siya. Bukas pa? Paano kung may masama na palang nangyari sa kanya, ha? Dayan, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Maraming pwedeng mangyari ngayong gabi. Eh baka pati tayo mapahama kapag sumunod tayo sa labas. Nasapuko ang aking mukha at napaiyak na lang. Pakiramdam ko ng mga oras na yun, napakawalang kwenta kong nobya. Kasi wala akong magawa. Gustong gusto ko nang umalis pero kulang na lang ay itali ako ni Dayan para lang hindi ako makaalis. Muntikan pa nga kaming mag-away dahil sa pagpigil niya sa akin. Hanggang sa biglang bumukas ang pinto ng kwarto namin at pumasok si Tiang Rona. Magkahalong inis at pagtataka ang nasa mukha nito habang nakatingin sa amin. Gabing-gabi na. Pero dinig na dinig namin sa ibaba ang pagtatalo niya. Ano ba problema at para kayong mga bakang kinakatay? Pasensya na po. May pinagtatalunan lang po kami. At ano pinagtatalunan nyo na parang gusto nyo nang patayin ang isa't isa, ha? Ito kasi si Lyra, ma. Gustong lumabas at hanapin ang nobyo niya kahit gabing-gabi na. At hindi naman siya pamilyar sa lugar na to. Dahil hindi ko rin pwedeng hayaan ang nobyo ko sa labas. Hindi ko rin alam kung ano nang nangyayari sa kanya. Tama na! Tumahimik kayong dalawa. Ako na ang bahalang magpahanap sa nobyo mo. Saan ba kasi siya nagpunta? Bibili lang po sana siya ng pagkain kasi walang pagkain sa kusina kanina. Magluluto sana kami para sa tanghalian. Walang mga tindahan sa malapit. Malamang napalayo na yun kakahanap. Kung hindi ba naman kasi kayo mga tanga? Alam nyo hindi nyo kabisado ang lugar, talagang naglalabas-labas pa kayo. Umalis lang naman yung bata.
Dahil walang pagkain. Kung meron sana, edi hindi na siya umalis. Kasalanan namin. Pasensya na kayo mga prinsesa. Masyado kaming abala para mabigyan ng maayos na libing ang ina ko. Kaya pala iniiwan nyo na lang ang patay dito. Iwalag na iwan, Miss Kesa. Alam nyong hindi pwedeng iwan ang patay. Nakakaalala ka na ba? Bakit mo alam ang mga yan? Tama na po, please lang. Huwag naman po kayong mag-away. Kayo na nga lang kayo nagkita eh. Di ba dapat mas mag-usap at magkasundo kayo kasi kayong dalawa nilang naiiwan? Hindi na kailangan. Matagal ko nang tanggap na ako na lang mag-isa ang anak ni inay. Huwag kang mag-alala. Ipapahanap ko ang nobyo mo para hindi na kayo magpatayan dyan. Nakakahiya kayo sa ibang mga bisita. Kaya naman pala hindi namin kasundo ni Leia ang isang yon. Pasensya na po. Kakausapin ko na lang ho si Mama. Lyra, narinig mo na ha. Si Mama na magpapahanap kay Clyde. Naiwan ko na muna kayo. Napabuga ako ng hininga at pabagsak na napaupo na lang sa kama. Nasa harapan ko si Chang Rhea at nakatingin lang sa akin. Lumapit siya at tumabi sa akin. Niyakap niya ako at tinapik ang balikat ko. Pinakalma niya ako pero hindi talaga ako mapakali. Hindi ako nakatulog sa kahihintay. Hindi na rin nila ako napigilan sa baba na maghintay sa mga taong inutusan ni Chang Rona. Nanatili ako dun sa sala kasama si Dayan at Chang Rhea. Siguro dala na rin ang pagod nung araw na yon kaya hindi ko na rin namalayang nakatulog na pala ako. Nang magising ako, nasa kwarto na ako ni Ate Dayan. Agad akong napabangon at saka tinignan ng paligid pero wala naman akong kasama doon. Narinig ko ang matinis at hysterical na boses ni Dayan sa ibaba kaya halos tumakbo na ako pababa ng hagdan. Ano bang problema mong bata ka? Sinabi na pinapahanap na nga, hindi ba? Pinapahanap mo ba talaga, Ma? O baka naman sinasabi mo lang yan para hindi na kita kulitin. Ni hindi nga nahanap ng mga tauhan mo si Clyde. Wala pa si Clyde? Hindi niyo nahanap? Bakit hindi niyo ako ginising? Iha, kumalma ka. Masyado kang pagod kagabi kaya pinalipat ka na lang namin sa kwarto. Isa pa, kararating lang din ang mga tauhan namin kanina, Iha. Kaya hindi ka rin namin agad nasabihan. Hindi niyo nga siya nahanap, di ba? Pasensya ka na, Iha. Hinalugog na namin ang buong lugar. Pero hindi talaga namin mahanap ang nobyo mo. Baka naman Bakit siya uuwi kung nandito pa ako, ha? Hindi ako iiwan ng dito. Iha, huminahon ka. Hinahon? Paano ako hihinahon kung nawawala ang nobyo ko? Pati si Chang Rhea nawawala. Ano? Anong nangyari? Bakit? Hindi ko alam, okay? Pagising ko kanina, wala na rin siya eh. Lumabas na ako, tinanap siya sa buong bahay pero wala siya. Kaya nga sinabi ko na sa kanila pero mukhang wala naman silang balak hanapin si Chang. At anong gusto mong palabasin, ha, Dayan? Kami ang dahilan? Kung bakit nawala na lang bigla ang paborito mong tiyahin? Ano? Kasalanan din namin na nawala ang nobyo nitong si Lyra? Bakit ayaw mong... Lyra! Saan ka pupunta? Hindi ko na pinakinggan si Dayan at kumaripas ako ng takbo palabas ng bahay. Wala akong panahon makinig sa bangayan nila ng mga oras na yun dahil mas gusto ko nang mahanap si Chang Rhea at si Clyde. Di ko na alam kung nasan ako basta diretso lang ang takbo ko. Papasok sa gubat sa may likod bahay. Di ko na alam kung bakit ako dumiretso papasok ng gubat at kung anong gagawin ko doon. Basta tuloy-tuloy lang ako sa pagtakbo hanggang sinapagod ako. Kuminto ako sa gitna ng gubat at napahawak sa mga tuhod ko habang hinahabol ang aking hininga. Nang medyo umayos na ang paghinga ko, saka ako nilibot ang paningin sa buong paligid. Nangunot ang noo ko nang makitang may isang kubo sa harapan ko. Kunot noong lumapit ako sa kubong yun. Parang abandonado siya at malapit na rin masira. Nang makalapit na ako sa mismong pinto ng kubong yun, may narinig akong kaluskos mula sa kabilang bahagi ng bahay. Tumigil ako at bigla rin namang nawala ang kaluskos na narinig ko. Hanggang sa bumalik na naman. Napahinga ako na malalim at sa kadahan-dahang naglakad paikot ng bahay. Pinilit kong huwag gumawa ng ingay. Habang palapit ako sa pinanggalingan ng tunog, mas naging klaro naman kung anong naririnig ko. Papunta sa kabilang bahagi hanggang sa napahinto ako at napatitig sa taong nakatungo sa lupa at may hinuhukay.
Lyra? Oh, Diyos ko! Chang, anong ginagawa niyo dyan? Ano yung binubungkal niyo? Kanina pa kami nag-aalala sa'yo. May nakasunod ba sa'yo, ha? Oh, wala. Sigurado ka? Chang, naguguluhan na ako sa inyo eh. Ano bang nangyari? Paano ka napunta dito? Sinong hinahanap? Halika, tulungan mo ako. Tulungan? Saan? Ilipat natin ang mga to sa loob ng kubo. Hindi agad ako nakapagsalita ng hilahin niya ako at nagmamadaling binigay sa akin ng isang notebook. Tapos mga bote na hindi ko alam kung ano yung laman. Galing ang mga yon sa hinukay niya sa lupa. Naguguluhan man tumakbo na rin ako papasok ng kubo habang nakasunod siya sa akin. Namangha pa ako pagkapasok ng kubo kasi kahit mukhang siraan na ito sa labas, maayos pa rin naman pala ang loob nito at natitiran pa. Ilagay namin ang mga gamit na hawak namin sa may lamesa ng kubo. Gulo pa rin ako sa mga nangyayari. Napatulala na lang ako kay Chang habang inaayos niya ang tight gowns na dala namin. Nasaan si Narona? Nasa bahay? Chang, ano ba talagang nangyayari? Kanino itong kubong to? Anong ginagawa mo rito? Nag-aalala si Dayan sa'yo. Bigla ka na lang daw nawala kanina. Lyra, makinig ka, okay? Tulungan mo akong dalhin ang lahat ng to. Ha? Paano? Diyan, may mga sako dyan. Teka, ito. Nakahanap na ako. Bilisan mo. Iligay mo itong mga to sa loob. Bilis! Para saan po ba mga to? Anong gagawin natin dito? Kaya ipapaliwanag ko sa'yo. Basta bilisan mo muna. Opo, ito na. Napasok mo na ba lahat ng bote? Opo. Ano po yung hawak niyo? Ito, buntot page. Panlaban ito sa kanila. Sino sila? Ang mga aswang. Aswang? Chang, ano pong nangyayari sa inyo? Anong aswang? Makinig ka muna, okay? Naalala mo nang sinabi ko sa yung iba ang pakiramdam ko sa mga kasama ng kapatid ko. Akala ko naninibago lang ako. Pero ngayon alam ko na. Alam ko na kung bakit gano'n na lang ang kaba ko na makarating tayo dito. Nakakaalala na po kayo? Naaalala ko na lahat. Lahat po? Hindi ko alam kung lahat. Naaalala ko na. Pero sigurado ako, Lyra. Sigurado akong aswang sila. Aswang na sila. Ano po? Kanina, lumabas ako para magpahangin kasi pakaramdam ko na dinikip ang dibdib ko. Pero napadpad ako rito. Sumakit ang ulo ko kaya pumasok ako dito sa kubo. Akala ko mamamatay na ako sa sobrang sakit ng ulo ko. Hanggang sa bigla ko na lang nakita ko sa isip ko ang mga nangyari doon. Kung sino talaga ako. At kung paano ako na-disgrasya kaya ako nakalibot. Ano po bang nangyari sa inyo? Anong ibig niyong sabihin na naaalala niyo na kung sino kayo? Lyra, makinig kang mabuti. Ako, ang lola mo, ang pamilya namin. Pamilya kami ng mga manunugis. Manunugis? Ano po yun? Kami ang pumapatay sa mga aswang. Matagal na panahon na simula nung nabuhay ang lahi natin para supilin ang mga aswang. Naaalala ko, bata pa lang kami, sinanay na kami ni tatay na lumaban para kung dumating ang panahon na kailangan na naming labanan ang mga aswang ay magawa namin. Ayaw ng mama mo. Gusto niyang kumawala sa pamilya. Kaya nang magkaroon siya ng pagkakataon, umalis siya kasama ang papa mo. Teka, Chang. Kung kinakalaban niyo ang mga aswang, bakit sabi mo kanina, aswang ang mga nandito? Dahil nakalaban ko na sila. Si Kanor, siya ang dahilan kung bakit ako napuruhan sa huli kong laban. Kung bakit ako nakalimot. Hindi ko na alam kung anong nangyari sa kanila matapos kong makaligtas. Pero mukhang nagtagumpay si Kanor sa plano niya doon. Anong plano, Chang? Ang palaganapin ang lahi nila. Ako dapat ang gagawin niyang paanakan pero hindi ako pumayag. Kaya kami nauwi sa labanan.
Marami kaming lumaban noon, Lyra. Pero hindi ko na alam kung anong nangyari sa mga kasamahan ko. Ibig bang sabihin, aswang talaga sila lahat dito? Oo. Ramdam na ramdam ko ang presensya nila, Lyra. Kailangan na nating umalis dito. Si Dayan, kailangan nating balikan ang pinsan mo. Hindi niya alam kung anong klaseng mga halimaw ang nakapaligid sa atin. Chang, si Clyde, hindi pa siya nahahanap. Lyra, patay na si Clyde. Ano? Hindi pa siya patay! Anong sinasabi mo, Chang? Tauhan ni Canor ang naghanap sa kanya kagabi. Pero may dalabas sila pag-uwi. Di ba wala? Sa tingin mo ba bubuhayin nila tayo? Hindi ko alam kung ano ang tunay na motibo nila sa pagpapapunta kay Ryan dito. Pero isa lang ang sigurado ako. Hindi nila tayo hahayaang makaalis ng buhay. Papatayin tayo ng mga yon. Hindi ako naniniwalang patay na si Clyde! Hindi siya pwedeng mamatay, Chang! Ayoko! Chang, please! Hanapin natin si Clyde! Hindi natin siya pwedeng iwan dito! Papaganib na ang manatili dito. Hindi ko alam kung anong meron sa kabilugan ng buwan. Pero sa tingin ko may gagawin sila sa araw na yon. Kaya nila itataon ang libing doon. Hindi tayo pwedeng abutan ng araw na yon. Hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari sa atin. So, iiwan na lang natin ang nobyo ko dito, Chang! Hindi pa tayo siguradong patay na siya! Walang bangkay! Ganito na lang. Bumalik muna tayo sa bahay. Huwag kang magpapahalata na bumalik na ang alaala ko. O na may alam ka na sa mga nangyayari. Paliwanag. Hindi pa natin alam kung ano ba talaga ang plano nila. Kailangan nating sabihan si Dayan tungkol dito. Pero dapat, hindi rin niya ipahalatang may alam na siya. Subukan nating makakuha ng impormasyon kung ano nangyari sa paghahanap nila kay Clyde, okay? Okay po. Pagdating sa bahay, ayusin mo na agad ang mga gamit. At kailangang takpan natin ang mga gamit na to. Mga kagamitan ko ito noon. Talagang binuo nila rito para hindi na magamit. Mabuti na lang at hindi nila sinunog itong kubo ni nanay. Dito kami madalas magritual noon. At dito rin namin madalas pinapatay ang mga aswang na nahuhuli namin. Halika, tulungan mo akong tabunan ng mga gamit na to. Naimpaki ko na lahat. Nakasuksok na rin ang mga panangga at panlaban sa bulsa ng mga bag. Tinatandaan mo ba ang mga sinabi ko, ha, Lyra? Opo, Chang. Siguraduhin mong tatandaan mo yon. Kailangan alam mo kung paano protektahan ang sarili mo, maliwanag. Opo, Chang. Ano pa pong gagawin natin ngayon? Paano tayo makakasagap ng impormasyon kung wala na naman sila? Hanapin muna natin. Diyos ko! Nandiyan lang pala kayo! Saan kayo galing? Dayan! Saan ka galing? Abay, sagutin ba naman ang tanong ko? Nag-aalala ako sa inyong dalawa. Chang, bakit naman po kayo umalis kanina nang walang paalam? Tapos ikaw, Insan, tumakbo ka kaagad. Hindi mo ko inintay. Saan mo nahanap si Chang? Dayan, makinig ka. Alam mo ba kung nasaan ang mama mo at ang mga tauhan niya? Ha? Hinahanap nila kayo. Saan nila kami hinanap? Hindi ko alam. Sa buong paligid? Gusto ko nga sumama pero wala namang maiiwan dito. Nagbanyo na ako kanina tapos may narinig akong dumating. Kayo lang pala. Ano ba nangyari sa inyo? Tsaka, teka nga. Bakit nakaimpake na kayo? Aalis na tayo? Dayan, wala ba silang nasabi sa'yo kung ano nangyari sa paghahanap nila kay Clyde? Ha? Teka, Chang, anong ibig mo sabihin? Ang sinabi lang naman nila, hindi nga nila nahanap si Clyde. Alam niyo, naguguluhan na ako eh. Ano ba talaga nangyayari, ha? Nagkatinginan pa muna kami ni Chang Rhea bago siya huminga ng malalim at hinila ang pinsan ko papunta sa kama. Doon sinabi ni Chang ang lahat ng sinabi niya sa akin nung nasa gubat kami. Hindi nakapagsalita si Dayan at gaya ko gulong-gulo rin siya. Sinabi niya rin ni Chang sa kanya ang plano namin para mahanap si Clyde pero wala rin talaga siyang alam. Doble-doble na ang kaba ko ng mga oras na yun. Alam ko naman kalaban namin ang oras ng mga panahon yun pero hindi ko talaga kayang balawalain na lang si Clyde.
Hindi ko kaya maniwala sa sinabi ni Chang na wala na siya dahil malakas ang pakiramdam kong buhay pa siya. Habang nag-iisip ng paraan kung paano namin mahahanap si Clyde, dinala muna kami ni Chang sa isang tagong kwarto sa likuran ng bahay. Sinamantala namin na walang tao doon. Ang sabi ni Chang, doon sa kwartong yun nakatago ang iba pa niyang mga gamot at panlaban sa aswang. Pero laking gulat namin nang imbis na kagamitan ng madatnan, iba't ibang mga lalagyan na may lamang mga pira-pirasong bahagi ng tao ang nadatnan namin. May isang buong bangkay pa doon na sobrang putla at halos wala ng dugo. Bakit ang putla? Ganyan bang nangyayari sa mga pinapatay nila, Chang? Dahil sila ang klase ng mga aswang na sinisip-sip muna ang dugo ng kanilang biktima bago nila ito kainin. Pero Chang, naguguluhan pa rin ako. Ibig sabihin, aswang na si Mama. Paano nangyari yun? Normal naman sila nang iwan ko dito. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanila. Matapos akong mawala ng alaala. Pero kung normal pa naman sila noon dahil naipanganak ka pa at lumaki ka pang normal sila, ibig sabihin nanalo kami sa labanan yon. Sabi mo, bigla nilang hindi na tumawag ang mama mo, di ba? Oo, may ilang buwan na rin siya hindi tumawag sa akin kaya nag-alala ako. Nang tumawag na siya ulit, ang pagkamatay naman ni Lola ang binalita niya sa akin kaya ako napauwi. Ibig sabihin, bumalik sila kanon. Hindi talaga namin sila natalo. Malamang nakatakas sila at ngayon naghihiganti sila sa atin. Ibig sabihin, hindi na mababalik sa dati si Mama. Ano gagawin ko? Tayantahan na. Gagawin natin ang paraan. Sigurado akong may paraan. Kung tinanggap ni Rona ng buong-buo ang pagiging aswang, malamang huli naman tayo. Hindi pwede yun, Chang. Si Mama. Dayan, kumalma ka. Tama si Lyra. Susubukan nating gawa ng paraan. Pero pag dumating ang oras na naging aswang siya, at pati ikaw ay inatake na niya, kailangan mong protektahan ang sarili mo, maliwanag. Huwag ka magpapalinla. Unahin mo ang sarili mo. Si Mama. Shh! May tao. Mukhang nakabalik na sila. Maghanda kayo. Asan ang mga binigay ko sa inyong panlaban? Eto po. Tandaan nyo, unahin nyo ang kaligtasan nyo, okay? Huwag magpapalinlang. Nasaan ang anak mo? Baka lumabas at hinanap ang pinsan at tiyahin niya. Sakit din pala sa ulo ang anak mong yun. Akala mo pa naman, magiging madali na lang ito. Eh kung hindi ba naman kasi siya nagdala ng mga buwisita, eh di sana wala tayong problema ngayon. Itawan niyo ako! Ano bang gagawin niyo sa akin? Si Clyde! Chang, buhay siya! Ay, Diyos ko, salamat. Paano natin siya ililigtas? Shh! Shh! Sadali. Tuwagin muna kayo. Anong gagawin niyo, Chang? Sisilipin ko lang sila, huwag kayong maingay. Tumabi kami ni Dayan. Dahan-dahang binuksan ni Chang ang pinto hanggang sa may nagawa siyang isang maliit na siwang. Mas lumakas ang mga boses na nasa labas. Nasapo ko na lang ang bibig ko para pigilan ang pag-iyak, lalo na nang marinig ko ang paghiyaw ni Clyde. Niyakap ako ni Dayan at pinakalma ko. Nagkakagulo pa rin sila sa labas hanggang sa narinig naming palayo na ang mga yabag nila. Nagpanik ako. Chang, saan sila pupunta? Hindi ko alam. Pero kailangan na nating magmadali. Anong gagawin natin? Diana, sa totoo lang, hindi ko na alam kung maililigtas ko pa ang mama mo. Ano po? Hindi mo ba sila narinig? May plano sila sa'yo, Diana. At nasira yun dahil dinala mo kami rito. Hindi ko man alam kung anong planong yon. Pero malakas ang kutob kung mapapahamak ka doon. Ngayon, kailangan mong iligtas ang sarili mo. Paano na tayo ngayon, Chang? Marami sila, tatlo lang tayo. Alam ko, lihado tayo sa labang to kaya dapat mautakan natin sila. Paano natin gagawin yun? Ipapain ko ang sarili ko para magka-oras kayo. Kailangan yung buhusan ng gas ang buong lugar. Kumuha na rin kayo ng mga tuyong dahon at ilagay sa paligid, maliwanag. Ako nang bahala sa kanila. Hindi ko sila hahayaang makita kayong ginagawa yon. Maliwanag pa. Susunugin natin sila. Lahat ng bahay rito. Wala tayong magagawa. Aswang silang lahat.
Sigurado na ako. Nakikita niyo ba to ha? Ang langis. May kutob akong yung plano nila sa akin noon na gawin akong paanakan ay ang gagawin nila ngayon kay Dayan. Hindi niyo ba napansin? Lahat ng kasama nila halos kaedad lang namin. Oo, mga bata ang itsura nila. Pero hindi na sila mga bata at hindi nakakayanin ng mga katawan nila. Kaya kailangan maghanap ng mas batang katawan. Kayang gawin ni Mama sa akin yun? Anak niya ako! Hindi ko alam kung anong nilaso ni Kanor sa kanya, Dayan. Pero kilala ko ang aswang na yon. Tuso yon at magaling mang uto. Kailangan nyo ng kumilos bago pa nila malaman na wala ang mga gamit natin. Sige na, haharapin ko sila at ililigtas ko si Clyde. Mag-iingat kayo, okay? Opo, Chang. Mag-iingat din po kayo, please. Sige na, sige na. Maingat at mabilis kaming kumilos. Naunang lumabas si Chang. Na makalabas kami ng kwartong yon, narinig namin ang boses nila sa kalapit na bahay, kaya doon pumunta si Chang. Kami naman ni Diana ay agad na pumunta ng kusina at kumuha ng gas. Maingat, pero mabilis ang kilos namin. Binuhos namin sa gilid ng bahay ang mga gas, pati sa taas nilagyan namin. Na matapos sa bahay ay lumabas kami at sa paligid naman ng bahay na naroon. Nagkakadikit ang mga bahay na nandun kaya mabilis naming nagawa. Kahit na gustong-gusto namin pumasok sa bahay kung nasaan sina Chang, Rhea at Clyde, hindi namin ginawa. Tinapos namin ang ginagawa namin hanggang sa nakaabot sa likod ng bahay kung nasaan ang kadaong ni Lola. Nagkatinginan kami ni Dayan. Alam mo, Nay, unang araw pa lang gusto ko nang buksan yan. Wala namang mawawala. Sige, sabay tayo. Isa, dalawa, tatlo! Pusang gala! Dagang laman nun! Nasaan si Lola? Hindi ko alam. Dayan, tara na, bilis! Saan kayo pupunta? Ang Kanor! Huwag na tayong maglukuhan, mga iya. Alam kong alam niyo na kung sino ako. Lumaki ang ngisi ni Mang Kanor. Napaatras kami ni Dayan. Nalaki ang mga mata namin ang lumagutok ang kanyang mga buto at saka unti-unting nagbago ang kanyang anyo. Halos hindi na kami makahinga ni Dayan, lalo na nang maging parang kahoy na ang kanyang balat. Tumula ang kanyang mga mata at humaba ang kanyang mga kuko. Napakapit na mahigpit si Dayan sa akin, lalo na nang isa-isang nagsidatingan ng mga kasamahan niya at pinaligiran kami. Pahapon pa lang ng mga oras na yun, kaya kitang-kita namin kung gaano kapangit ang kanilang anyo. Nasaan na sila? Nandito na sila, aking Reyna. Totoo nga sinabi ni Chang Rhea. Tuluyan ka na nakuha ng halimaw na yan, Ma! Nasaan si Chang at Clyde? At anong ginawa niyo sa lola ko? Bakit wala ang bangkay niya? Ang lola nyo. Jack, matagal nang patay yun. Paano? Ayaw maging aswang. Kaya ginawa na lang namin pagkain. Sinadya lang talaga namin sabihin patay na siya. Para umuwi ang pinsan mo. Hayop! Sa inyo dinala sina Chang at Clyde. Alam kong buhay pang nobyo ko, kaya huwag ka nang magkaila. Huwag kang mag-alala. Nagpapahinga sila ngayon para may lakas sila mamayang gabi. Anong gagawin niyo sa kanila? Malalaman nyo rin mamayang gabi. Huwag kayong mag-alala. Pakawalan niyo na sila! Ako lang naman ang kailangan niyo, di ba? Ma! Ako na lang kunin niyo! Dayan, ano ka ba? Tumigil ka nga! Hindi ako papayag! Sa tingin mo, may magagawa ka? Sa tingin mo, kaya mo kami? Ano ba kailangan niyo? Ma, anong nangyari sa'yo? Bakit ka nagpasakop sa halimaw na yan? Ma naman! Anong nangyari? Akala ko pa, nakakaalala ng magaling kong kapatid. Hindi niya ba sinabi, ha? Hindi ba niya sinabing dahil sa kanya kaya kami naging ganito? Anong pinagsasasabi niyo? Bakit si Chang Rhea ang sinisisi niyo, ha? Dahil kasalanan niya! Siya dapat ang naging reyna ni Kanor noon. Sa kanya dapat lalaganap ang lahi ng mga aswang. At kapalit noon, hindi tayo
tayong sasaktan ni Nakanor. Pero anong ginawa niya? Naging makasarili siya. Mas pinili niyang iligtas ang kanyang sarili kaysa sa amin. Kaya kami ni Nanay ang binalikan nila. Pero, hindi rin naman ako nagsisilising naging isa ako sa kanila. Dahil ngayon, makakapaghiganti na ako sa hayop na reyna na yon. Ngayon niya matitikman ang ganti ng mga halimaw na ginawa niya. Yung gagawin niya dapat kay Rhea noon. Gagawin niya rin sa akin. Payag kayo? Ha? Anak, para sa'yo din ito. Ikaw ang magiging ina ng mga bagong aswang. Bibigyan ka namin ng katungkulan sa konseho ng mga aswang. Tayo ang mamumuno sa bayang ito. Kung noon, sunod-sunuran ako kay Rhea dahil siya ang mas malakas at ang tumayong pinuno ng pamilya. Ngayon hindi na! Wala na siyang kakayahan. Mas malakas na ako sa kanya. Hindi niya na ulit ako magiging alipin! Hindi, ayoko, Ma! Iya! Huwag ka lang magmatigas. Magiging maayos din ang lahat. Huwag kang mag-alala. At hindi mo naman mararamdaman. Hindi! Ayoko! Anong ginagawa niyo? Huwag kayong lalaki! Lumayo kayo sa amin! Lyra! Napadaing ako at napahawak sa aking ulo. Nang naramdaman ko halos mabibiyak na yun. Sinubukan kong bumangon pero sumakit din ang buong katawan ko. Napakurap-kurap ako at saka iginala ang tingin sa paligid. Hindi ko alam kung nasan kami pero may nakita akong bintana at mula doon naaaninag ko ang bilog na buwan. Sunod ko narinig ang isang matinis na sigaw mula sa labas. Nanlaki ang mga mata ko nang magtanong si Dayan. Mabilis akong tumayo pero bumagsak din agad ako. Saka ko na napagtantong nakagapos pala ang mga paa at kamay ko. Nagpumiglas ako pero hindi matanggal ang tali. Napaungot ako sa inis hanggang sa may tumawag sa pangalan ko. Lyra! Lyra! Gising ka na ba? Chang, nasan ka? Shh! Nandito kami ni Clyde. Sa kanan mo. Umusog ka rito. Sandali po. Chang, ikaw ba to? Ako to. Chang! Hinaan mo ang boses mo. Clyde! Clyde, gising! Chang, Oras na, Clyde. Nasaan ang tinako mo kanina? hawak ko. Okay. Sige. Simulan mo na. Sandali, naguguluhan ako. Anong ginagawa niyo? Si Dayan. Narinig ko si Dayan. Narinig ko si Dayan kanina sa labas. Tatakas tayo, Lyra. Sinisimula na nila ang ritual sa labas. Ilang oras na lang. Tayo naman ang ilalabas nila. Diyos ko, kailangan nating tulungan si Dayan. Tutulungan natin siya kaya nga dapat makatakas tayo rito. Natanggal ko ng tali ko. Ako naman. Bilis. Mabilis nang tinanggal ni Clyde ang pagkakagapos ni Chang. Tapos ako naman ang pinakawalan nila. Agad ko niyakap si Clyde nang makawala kami pero mabilis din kaming natigilan nang marinig namin ang sigaw ni Dayan sa labas. Gumapang kami papuntang kabilang dulo ng kwartong yun. Ang sabi ni Chang ay nandun ang mga bag namin. Walang ilaw ang kwarto at tanging ang ilaw mula sa buwan sa labas. Kaya hindi rin namin ganun nakita ang loob ng kwarto. Kinapakapalan namin ang mga sulok hanggang sa nahawakan namin ang mga bag. Buti na lang hindi nila ito tinapon. Hindi sila makalapit. Inorasyonan ko ang mga ito. Oh, ang galing mo pala talaga, Chang. Shh! Hinaan mo ang boses mo. Kunin niyo lahat ng mga bote dyan. Mga langis siyang mga yan. At pwede niyong isaboy ang mga yan sa mga aswang. Wala akong bawang at asin dahil wala rin naman tayong... Teka, may nabili ako. Nandito sa bulsa ko. Nakabili ka? Teka, saan ka ba kasi galing? Nakaabot ka na ng highway Paano ko nila nakuha? Nakaabot ako sa bayan. Nakasakay ako ng tricycle. Nakabalik pa nga ako eh. Pero pagbalik ko, ano nangyari? Anong nangyari? Gabi na noon. Pinatay nila ang driver ng tricycle na sinakyan ko. Nakita ko sila.
Tumakbo ako palayo pero nakita rin pala nila ako. Kaya hinuli nila ako. Oh, Diyos ko. Buti na lang hindi ka nila pinatay. Ewan ko nga rin eh. Pero may nabanggit sila kanina na sabay daw tayong tatlo na iaalay mamaya. Hindi ko alam kung para saan o ano. Tama na yan. Bilisan niyo na at baka hindi na natin abutan si Dayan. Lyra, ginawa niyo ba ang inutos ko kanina ha? Opo. Magaling. Kunin niyo to. Paglabas natin, silaban niyo ang bahay na to. Pati na ang mga kalapit. Ano po? Pero paano po kayo? Paano tayo lalabas? Nasa likod sila ng bahay. Dumiretso kayo doon pagkatapos. Tatakas tayo gamit ang gubat maliwanag. Opo. May baka kasalubong tayong aswang. Kaya dapat alam niyo kung paano sila labanan. Tinuruan kami ni Chang kung paano patayin ang mga ito. Kinuha na rin naman ang mga ibang gamit na nasa mga bag. Pagkatapos noon, dahan-dahan kaming lumabas. Sinilaban namin ang bahay. Lumiyab yun gaya ng inaasahan. Nakuha niyo ng atensyon ng mga aswang. Sumugod ang maraming aswang sa amin. Nilabanan sila ni Chang Rhea at Clyde habang ako patuloy ang pagsilab sa mga nilagyan namin ng gas kanina. Ginamit ni Chang ang buntot pagi habang si Clyde naman ay isang matulis na kawayan at ang mga langis na kontra sa mga aswang. Ikinuyom ko ang aking mga kamay. May palapit na aswang sa amin. Hinayaan ko silang lumapit hanggang sinasa harapan na nila ang mga tuyong dahon at ang sinabuyan namin ng gas. Pagkatapak nila doon, mabilis kong hinagis ang posporo dahilan para makulong sila sa sunog. Halos nasunog na ang kalahating bahagi ng lugar. Tumakbo kami papunta sa likod ng bahay. Nang makita ang kalagayan ni Dayan, nasa gitna siya at nakahiga sa isang lamesa. Dinadasalan siya ni na Chang Rona at isa pang babae habang nasa paanan naman niya si Kanor at mukhang handa na siyang halayin. Iyak ng iyak ang pinsan ko. Puno rin ng sugat ang kanyang mga kamay at paa. Nakatapis lang ang isang puting tela sa kanyang katawan. Natigilan silang lahat nang sumigaw si Chang Rhea at hinampas niya sa lupa ang buntot pagi. Bakit, Annabella? Lai! Lai, tulungan mo ako! Dayan! Chang, ano ba? Anak mo yan! Bakit mo siya sinasaktan? Dahil tuluyan na siyang nagpalamon sa kadiliman! At kaninong kasalanan to, ha? Hindi ba't sa'yo? Kung hindi mo kami iniwan noon, at kung hindi mo piniling maging makasarili, hindi kami babalikan ng mga aswang! Ang kapal ng mukha mong sisihin ako, ate! Desisyon mo yan! Hindi mo nilabanan si Kanor dahil duwag ka! Noon pa man duwag ka kaya nga ako ang naging pinuno ng pamilya natin, hindi ba? Kasi wala kang paninindigan! Takot ka sa mga makapangyarihan! Para makaligtas, sumisip-sip ka sa kanila at ibinebenta mo ang kaluluwa mo sa demonyo! Tumahimik ka! Hindi ako duwag! Mga kasama! Patayin silang lahat! Sumugod si Chang Rona, pero agad na nakapalag si Chang Rhea. Sumunod ang dalawang aswang sa pagsugod sa kanya, pero lahat sila'y natalo ni Chang. Isa-isang kinalaban din ni Clyde ang mga sumugod sa amin, habang ako kumukuha ng tiyempong masilaban ang gilid ng bahay. Palaki na ng palaki ang apoy sa kanilang bahagi, at malapit na rin itong tumalon sa mismong bahay. Pero alam kong hindi basta-basta masusunog ang bahay na to, dahil hindi naman to gawa sa kahoy lang. Pilipin ako sa mga tapang nyo. Ang kakapal ng mga apog yung kalabanin kami. Lyra! Sa likod mo! Walang hiya kang bata ka! Hindi ako papayag na mamatay dito! Lyra, tabi! Para to sa magpapahirap mo sa akin! Gago ka! Hindi! Hayop ka! Ang apoy! Papalapit ang apoy! Nababagay ka sa impyerno! Gano! Kung sana hindi mo pinairal ang kaduwagan mo, Rona, hindi ka sana naging halimaw katulad nila! Pinatay niyo ang hari ko! Mga walang hiya! Isasama ko kayo sa impyerno! Hindi mo na kailangan ng kasama doon! Marami na kayo! Napasinghap ako nang makita si Chang Rhea na sinasakal si Chang Rona gamit ang buntot pagi. Kitang-kita ko kung paano nagliyap ang leeg ni Chang Rona dahil sa buntot pagi. Napalunok ako nang matanggal ang ulo niya at gumulong sa lupa.
Sumigaw si Dayan. Agad naman namin siyang kinalagaan habang palaki ng palaki ang apoy na tumutupok sa bahay. Nabatitig ako sa katawan ni Kanor na natutupok ng apoy. Sigaw pa rin siya ng sigaw doon, pero hindi siya makaalis sa apoy. Lumapit si Chang Rhea sa amin at tinulungan na kami. Sobrang init na ng paligid at ang kapal na rin ng usok. Pero parang nasa tent pa rin ang apoy, kaya mas binilisan namin ang kilos. Nang makalagan si Dayan, ay agad kaming tumakbo papasok sa gubat. Nanghihina man dahil sa mga nalangap naming mga usok. Hindi kami tumigil. Chang! Sigurado ka bang may dahil palabas dito? Oo, dali. Sumunod kayo sa akin. Hindi ko na kaya. Sakit-sakit na ng katawan ko. Hindi kaya iiwan. Aakayin din namin. Kaya huwag kang susuko, okay? Gagamitin ang mga sugat mo. Sandali! Kakargahin ko na lang siya sa likod, Lai. Hawakan mo to! Akin na. Bilisan nyo. Baka kumalag ang apoy sa gubat. Dali na! Ayan. Tara na! Hindi ko alam kung gaano katagal kami naglakad sa gubat na yon, Madam Venus. Akala ko nga mamamatay na kami ng mga oras na yun. Lalo pa, sinundan na kami ng apoy. Pero sa kabutihang palad, nakalabas naman kami ng highway. Doon kami nagpalipas hanggang sa nag-umaga. Nakisakay kami sa isang truck ng prutas para lang makabalik sa syudad. Nagpa-drop na lang kami sa pinakamalapit ng ospital para mapatignan si Dayan. Marami kaming natamong sugat at dahil sa kondisyon ni Dayan, may isang doktor ang tumawag sa pulis. Hiningan kami ng pahayag sa nangyari pero wala kaming sinabi tungkol sa aswang. Ginawa lang ng kwento ni Chang Rhea at mukhang naniwala naman ang mga pulis sa kwento niya kaya hindi na kami tinanong pa. Yung kwentong yun ang sinabi din namin sa pamilya ni Clyde. Ilang buwan ang lumipas, bumalik sa Dayan sa Amerika. Bumalik na rin sa normal ang buhay namin ni Clyde. Si Chang Rhea naman ay may negosyo na ring flower shop. Mas maayos na rin ang lagay niya ngayon. Wala na siyang masyadong sumpong at yung mga alaalang nawala sa kanya ay unti-unti nang bumabalik. Nagte-therapy pa rin naman siya para tuluyan na talaga siyang gumaling. Nagpakasal na rin kami ni Clyde tapos nagpa siyang mga ibang bansa. May oportunidad din kasi ako doon bilang nurse at may nagustuhan ding bagong negosyo si Clyde abroad kaya may nabuti namin mag-migrate na lang. Sinama namin si Chang pero ayaw niya. Mas pinili niyang manatili sa Pilipinas para tutukan ang kanyang negosyo. Wala rin daw kasi siyang gagawin abroad. Makaraan lang din ng ilang buwan, lumago rin ang kanyang negosyo. Ang dami niya naging customer. Ilang taon nang lumipas mula ng trahedyang yun pero hanggang ngayon, nakatatak pa rin sa utak ko kung paano sinubukang ialay ni Chang Rona sa demonyo ang anak niya. Dahil doon napagtanto kong tama si Chang Rhea. Napakaduwag ni Chang Rona. Ni hindi niya sinubukang labanan si Kanor at nagpadala na lang siya dito. Dahil doon, nakaya niyang isakripisyo ang anak niya. Nakakalungkot pero may mga tao pala talagang ganun. Yung isisisi sa iba ang mas sasamang nangyayari sa kanila kahit na sarili nilang desisyon ang naglagay sa kanila sa kalagayang yon. Sana matuto tayong manindigan at lumaban para matalo man tayo sa huli. Masasabi pa rin nating ginawa natin ang lahat para labanan ng kasamaan at hindi tayo naging duwag at nagpalamo na lang dito. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Kung sakaling mapili ang aking kwento, maraming salamat po. Salamat sa pagbibigay ng platform para makapag-share kami ng mga ganitong kwento. Huwag po natin kalimutan mag-like, share at subscribe sa channel ng Aswang Diaries. Pakipindot pa rin po ang bell button para updated po tayo sa kanilang mga upload. Kung kayo po ay gaya kung may kwento tungkol sa mga aswang, pwede niyo pong i-comment sa baba at nang akin din mabasa. Abangan niyo rin po ang mga upload sa Aswang Confession, Dear Miss Amy at iba pang mga channel na pagmamayari ng team ng Aswang Diaries. Salamat po ulit. Nagmamahal, Lyra. Grabe naman ang naranasan ni Sender sa kanyang pamilya. Ang sakit din ang pinagdaanan ng kanyang pinsan. Ikaw ba naman ang muntik na iaalay bilang paanakan ng aswang? Naku, kung nasan ka man ngayon, Dayan, sana okay ka na. At sa inyo, Lyra at Clyde, napakatapang nyo. Napakamapagmahal nyo rin. Hindi nyo talaga iniwan yung mga taong mahal nyo kahit na nasa bingit na kayo ng kamatayan. Aling Rhea, naway mas lumago pa ang inyong flower shop business. Nakakabilib din talaga ang tapang na pinakita nyo nang ipagtanggol nyo ang inyong mga pamangkin. Kahit nakalimot ang isip, hindi mawawala ang kakayahang nananalaytay sa dugo. Muli ako po si Madam Venus. Sana'y samahan niyo ulit ako sa susunod na kwentong itatampok namin dito sa ating channel.
Maraming salamat po sa inyong pakikinig.